Saan po natagpuan yung anak nyo na duguan na lamang? Doon din po sa lugar din namin, sir. Kapitang Bakod po. May nakita tayong doon yung suspected intestine. Intestine? Oo, ng human intestine, possible Oh! human intestine. Actually, sir, may tama rin ito sa may liig. Oh, Tapos yung left eye ng ating victim, may hematoma din and actually may fractured yung skull nitong bata. grabe, parang torture ang ginawa. Yung suspect po ay nasa custody nyo na, I would assume? Yes po, sir, kasi nung binasahan na namin siya ng kung ano yung Miranda binaso rights. namin sa kanya, Opo. yeah, tumango lang. Nandun naman ang witness yung mother niya. Sir Jimuel, Ma'am Perliza, gusto niyo po ma-transfer natin yung anak niyo? Saan niyo po gusto? Mas maganda daw po talaga kung sa ibang bansa daw po talaga siya umalis. Sige, okay sa akin kahit nadali natin sa ibang bansa, kung saan man bansa, Hong Kong, Singapore. Pero kailangan magbibigyan muna ng go signal ang doktor dito kung siya ba fit to travel na. Sige ma'am, kami pong gagastos lahat. Okay? Bumalik po tayo ngayon sa Tondo Medical Center para makausap po natin yung family at malaman natin yung sitwasyon po ni Baby Francis. Ma'am, magandang araw. Ano po ang alagay ni Baby po ngayon? Sa ngayon po, hindi po siya masasabi na okay kasi yun nga po, nakaka-opera nga lang po kasi ulit niya last week. Tapos naka-intubate na naman po siya ngayon. Tapos may mga times rin po na, ilang beses na rin po kasi siya nag-disact talaga gawa nga po ng sa plema niya. Kasi intubated daw po. Ayun po yung sabi sa amin nila, Dok. Pagka daw po talaga intubated, prone daw po talaga sa mga ano yun. Tama ho ba ma'am? Nasa ICU pa rin si Baby? Opo, nasa ICU pa din po siya. Kamusta naman po yung hearing niyo po nung sa kaso? Ano po ang nga nangyari? Sa ngayon po, ang ano pa lang po kasi nila, dun pa lang sa suspect First hearing. Sa amin po kasi parang sa second hearing pa lang po siguro yung ano So namin. nagpasa po sila ng counter affidavit po nila, sir? Parang ganun po kasi nagpakita sila ng medical Okay. Medical nung lalaki po Suspect. na may ganyang sakit nga daw po talaga siya. Yung schizophrenia. Opo. Tapos, siya po ay nakakulong noong panahon po na yun after the incident. Ngayon po, sir, anong update po sa suspect natin? Di pa siya nakakalaya kasi ongoing pa po yung kaso Ito po, bigay po ni Idol Rafi, 20,000 po. Pansamantala po na habang hinintay natin yung transfer ni Baby, may panggastos po muna kayong mag-asawa, ma'am. Thank you po, Idol Rapi. Salamat po. Gaya naman po ng pangako ni Idol Rafi, tututukan po namin yan at tutulungan po namin ho kayo sa abot po ng mga kayo ng programa. Hindi naman po namin kayo bibitawan. So, wag po kayong mag-alala. Thank you po ng Maraming marami. salamat po. Nakakalungkot po na balita yung pinarating po sa atin ni Ma'am. Hapon lang po kagabi, madaling araw ay nawala na po ng buhay si Baby Francis. Bale po nung bantay ko po kasi nung isang araw, nagumpisa na po yun siya magsuka nga po ng blood. Nung una po, sinusuka niya pa lang po. Pero naglilik na rin po yung sa, sa mga GT niya po, sa mga tube niya. Naglilik na rin po yun, pero hindi naman po ganong kalakas. Nung una po, naagapan ng antibiotic. Tapos nung yung asawa ko na po yung nagbantay, ayun na po yung talagang sobra-sobra na siyang sumusuka na po talaga siya ng dugo. Sunod-sunod na po. Kumbaga wala na pong awat. Kahit po inaanuhan na po siya ng pampatigil ng pagdurugo nga po. Tuloy-tuloy pa rin po. Kaya tinapat na rin po talaga kami nila, Dok. Kumbaga pinag-ready na po talaga nila kami.
Na kasi nga daw po sa status nga daw po ni Francis ngayon, talagang critical na po talaga yung lagay niya talaga. Kasi nga wala siyang nutrients, tapos wala rin po siyang kumbaga lahat ng wala na, mahina na sa kanya. Nakapagkwento pa po ba siya, ma'am, sa nangyari sa kanya? Sa papa niya po, nakapagkwento po siya kasi po yung papa niya, minsan po talaga tinatanong-tanong niya yun, lalo po kapag talagang may boses na yung ni Francis. Kasi before po siya wala na po siyang tubo kasi noon. Tapos natubuhan lang po siya nung talagang hindi na kinaya, kumbaga parang nawalan na po siya ng yung wala na siyang ulirat, kumbaga wala na po siyang doon lang po siya natubuhan kasi nga po kailangan. Baka daw po kasi kapag hindi siya tinubuhan, huminto yung pagtibok ng puso niya. Naagapan naman po, naging normal naman po yung niya, yung sa oxygen niya po. Pero yung sa heart rate niya po, umabot po ng 150, 160 yung heart rate niya. Tapos po, lahat na po ng inano na po nila doc sa kanya, nasa mataas na dosage na rin po sila ng 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 blood pressure. Para nga po maanuhan yung niya. Kasi yun po yung tinitignan po nila sa blood pressure po talaga niya. Kasi sobrang baba po As in, wala po talaga silang makita. Kaya po tinapat na po kami nila doc na mag-ready na nga daw po kami. Tapos kung makakasurvive man daw po siya, mas magiging malala lang po yung komplikasyon sa kanya. Ngayon, ma'am, na ganito ang nangyari kay Baby Francis, mula po sa frustrated murder, iaakit po sa korte yung kaso murder. So, non-bailable na po ito. At nabanggit din po ng PNP na mula po sa kanilang stasyon ay may commitment order na po ito. Nasa BJMP na po siya kasalukuyan habang kayo ay nag-hearing, ay ipepresenta po siya sa korte. Handa po ang pamilya po na ituloy po yung kasong murder. Opo, handa po kami. Kahit saan pa po makarating yan, itutuloy po namin yung kaso na yan. Hindi deserve ng anak ko yung nangyari sa kanya. Kung kami lang papipiliin, mas gugustuhin namin gawin kung ano yung ginawa niya sa anak namin Kaso, batas pa rin po ang hindi po kami. Sa ngayon, ma'am, ano ang plano ng family? So ngayon po, wala pa naman po. Wala rin po kasi kami magagawa Kumbaga lahat po kami, wala pa sa wish kumbaga, parang gusto nga namin magising kung panaginip man to. Sobrang hirap po talaga, lalo po sa amin, lalo nag-iisang anak lang po namin. Sobrang hirap po. Kasi akala namin magiging okay siya Nakausap niyo pa po si Baby Francis? Opo. Nung last po na bantay namin, bago po pumalit yung asawa ko sa akin, nag-request pa po yun siya. Sabi niya nga po na, "Ma, dalawa kayo ni Papa bantay." Sabi ko, "Anak, sorry hindi kasi pwede Isa lang po kasi yung ina-allowed dito Tapos sabi ko sa kanya, sinampol ko pa nga sa kanya yung mga ibang pasyente. Sabi ko sa kanya, tignan mo yun si tatay tapos si nanay, di ba wala silang bantay? Kasi bawal po talaga Sabi niya, ikaw kasi baby ka, kaya po pinayagan ng doktor na may magbantay sa'yo. Tapos umuulang po siya. Sa mahabang panahon, ma'am, nakita natin na lumaban po si Francis. Lumaban po talaga siya. Sabi naman po ng doktor, miracle daw po talaga na nakatungtong pa siya ngayon. Sadyang sumuko na lang din po talaga yung katawan niya. Yung katawan niya na daw po talaga mismo yung sumuko. Kasi kung si Francis lang daw po masusunod, lumalaban po talaga siya Imagine, nakalimang operation na po siya. Lahat po yun na-survive niya. Kaso, kumbaga yung lakas niya po, nalimit niya na Lahat na nagamit niya, kaya yung katawan niya na po mismo yung sumuko. Ngayon po, ma'am, alam po namin na yung family nagluluksa. Mahirap po yung panahon na po ito sa inyo. Nandito po kami para iparating po yung pakikiramay. Pangalawa po, nabanggit po ni Idol Rafi na tutulong po ang programa po sa family na hindi po na mag-iisipin ng family kung ano man po yung kakailanganin po sa funeral ni Baby Francis. Nandito rin po kami para iparating po na magbibigay rin po si Idol Rafi ng burial assistance, magamit po habang nasa burol po. Thank you po. Di na Thank po you problema. Puno po sa family, 15,000 pesos. Thank you po. Thank you po, Idol Rafi. Simula po sa umpisa hanggang ngayon po, hindi niyo pa rin po kami iniwan. Na ako, nasan ka man ngayon? No more pain na. Tulungan mo na lang kami na matanggap namin ito nangyari sa'yo. Kasi sobrang hirap talaga Nag-iisa ka lang Baby ka namin, tapos biglang ganito. Palagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin malilimutan. Lipat ng mataas, anak ko.
Ano po ang may tutulong po ng Manila North Cemetery? Matutulong po ng City of Manila. Actually, kasama ko po si Mayor kanina, yun nga, na bigyan po sila ng maayos na paglilibingan na wala pong babayaran, sagutin po lahat ng City of Manila. Maraming salamat po kasi kahit po paano makakalis po kami sa magiging gastos po. Maraming salamat din po kay Isko Moreno kasi ayun nga po, makakalis po talaga kami sa gastusin. Ang gusto ko po talaga sana, yung parang may kwarto po. Opo. Ganun po talaga yung gusto ko. Kaso ang sabi naman po, kailangan pa nga daw po nun ng lote. Opo. Tapos ang sabi po ata parang aabot ng 200K. Kaya po ang ano na lang po, ang inano na lang po sa amin is yung sariling ano niya po, kumbaga sariling lapida. Tapos po, ang ano ko na lang po, kahit po sana bubong na lang. Palagyan Tapos natin. po upuan. Ayun na lang po sana yung inano ko. Kahit sagot ganun na natin lang lahat, po. Opo. Masagot na natin lahat sa City of Manila. Paano natin? Nagbili naman po si Mayor na tulungan po kung ano yung matutulong namin sa inyo. Although sa amin naman po, kahit naman po na hindi kayo taga Manila, lahat naman po ito tinutulungan sa amin. Ganun po kami sa City of Manila. Nandito po tayo ngayon sa San Lorenzo Funeral Home sa Tondo, Manila para malaman po natin kung magkano po ang babayaran po natin sa funeral service. Bale, magkano po ang total funeral service po natin kay Baby Francis? Sa lahat po, parang 96,750 po. Opo, Yun ano po, po lahat-lahat na po yun. Okay. Ano mga inclusions po? Yung ito? inclusions niya po, yun po yung pag-pick up na sa kanya sa hospital, yung unang pa-embalsa mo lang po kasi hindi pa po siya pwedeng wala dahil gawa po ng aming freezer is hindi po siya available. So para hindi siya masira, kailangan medyo lagyan lang po. And then po yung karo na maglilibing, yung lobo po, mamon, kasi minsan sa last night po kasi bibigay po kami ng mamon. Tapos po yung pong tinatawag po namin ng paglakad ng permit kung saan po siya ililibing, pagrehistro ng death certificate, tapos po yung pati yung embalmer's professional fee since hindi po siya kasi natural death. So yun po, meron kaming karagdagan para doon sa embalmer. Tapos po, yun po, lobo, tarpaulin, yung brand yung casket, which is, yung casket po kasi niya, hindi po siya tinatawag na yung pangmatanda. Kumbaga, sinasadya po siya. Kaya po, kumbaga yung size niya po kasi, kumbaga hindi po pala pangkaraniwan, yung in-order po, yun po. Kasi hindi siya ganun yung standard na tinatawag. Kasama na dito, ma'am, nga na-autopsy po yung bata from Yes NBI. po, opo. Sige po, hawak na po namin, ma'am, Okay yung po. full payment po natin Ay, sa okay po. funeral Salamat service. po, opo. Okay po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos 7 po. 97 po. Magpapasalamat po kay Idol po kasi di niya po talaga pinabayaan yung bata. Tulad nung pinangako niya nga po natutulungan ko po. Idol, maraming salamat po. Kahit sa huling pagkakataon po. Idol Rapi, thank you po ng marami. Kahit pa paano po hindi kami masyadong namroblema sa gastusin niya. Maraming salamat po.